Isa na namang tambayan ang dinarayo ngayon ng mga motorcycle riders at nature lovers sa Infanta, Quezon. Bukod sa may maganda itong lokasyon at view, ito rin ay may ipinagmamalaking sapa na may malamig at malinis na tubig na pwedeng paliguan ng libre. Baitang-baitang siya oh. Tapos may mga spot na pwede kayong umupo. Yung tubig, malamig siya no. Garantisadong napakalinis ang tubig na yan. Kaya ating dadayuhin ang Forest 101 sa Marilake at ating lilibutin at tutuklasin kung ano-ano nga ba ang iba pang makikita dito. Puno, ito. Hindi nila pinutol, na-preserve nila oh. Ito pala yung isang kwarto. Ang sabi meron daw itong 500 steps. Sarap maligo, ang lamig. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwatsa na! Okay, time check natin 8:24 ng umaga at nandito tayo ngayon sa kilometer 90. Tapos kung mapapansin ninyo, ayan oh, wala na yung arko nung Infanta. Tinanggal na siya dito kasi ang balita ilipat daw siya sa mas accurate na pwesto. Kasi parang hindi yata ito yung parang boundary ng Santa Maria Laguna at ng Infanta. Parang doon pa yata sa pagkakaalam ko. May nabasa kasi akong article dati doon eh. So ngayon, diretso na tayo sa Forest 101. Big! Medyo umuulan-ulan. Medyo mahina lang naman. Tapos mawawala ang araw. Tapos babalik. Ganun yung sitwasyon ngayon dito. Nagmo-moist yung ating camera. Ayan. At may kalakasan din yung hangin. Kaya ang takbo ko ngayon nasa lang 40, 43, 44 ganun lang. Dahan-dahan lang tayo ang takbo dito. Medyo madulas din kasi yung kalsada dahil nga basa. Ito palang Forest 101. Dati ko na tong nadadaanan. At ang nakakatawa pa dito, nung dati ko siyang nakikita, akala ko isa siyang gasoline station. Kasi yung bubong niya, tapos yung mga poste, nahahawig sa mga style nung gasoline station sa sa Manila no. Tapos nung one time nakita ko sa Facebook na operational na pala sila no, nagbukas na sila. Nag-start sila nung March 2025. Tapos nung nakita ko, yun nga, maganda yung view. Nagse-serve sila ng mga pagkain, mga silog-silog ganun. Tapos meron din silang kape. Ang isa pa sa kagandahan dito sa Forest 101, meron silang yung tinatawag nilang sapa no. Meron siyang liguan sa baba ng Forest 101. Bababa ka, parang sa pagkakatanda ko base sa sinabi dati ni Ma'am Sharon, yung namamahala doon, nasa 500 steps daw yun. So 500 pababa, 500 pataas. Kaya kung medyo mabilis kayo mahingal at hindi kayo sanay sa ganung klaseng akyatan, may hirapan kayo doon. Ito na yung Jariel Peak oh. May mga umakyat din na rider. Ayun sila. Diretso pa tayo. Grabe yung ginaw talaga. Grabe yung pagsabundok oh. Sakit sa kamay nung ang lamig. Parang nasa Cordillera bumabiyahe. Nandito na tayo ngayon sa loob ng Forest 101. Tapos ang gawin natin ngayon, tignan natin kung ano yung mga makikita dito sa loob. Ito yung kanilang bar area. Ayan. Dito sila nagtitake ng orders no, dito sa bar area. Tapos may mga equipment na dito na para sa cocktail, tsaka sa wine. Ayun no, mga wine glass. Tapos ang kagandahan dito yung puno. Ito, hindi nila pinutol, na-preserve nila oh. Ang galing. Tapos sa gitna nung kainan, dito sa loob, mapapansin niyo meron sila dito fireplace yata ito. Ayan o.
para kung sakaling maginaw, dahil nga maginaw dito sa Infanta. Ayan, sisindihan yan, tapos dagdag init na rin. Tapos doon sa taas ang labas ng usok. Meron din sila dito ayun, mga beer, bottled water, mga orange juice, mga C2, yan, mga soft drinks yan. So kung gusto nyo umorder yan, available naman yan dito. Tapos dito rin pala, nabanggit na may plano yatang maglagay dito ng buffet. Kaya kung mapapansin nyo, may bro sila mga gato, mga lagay ng mga ulam, mga pagkain. Ayan o. Hindi lang natin alam kung kailan mauumpisan. Kasi sa ngayon going pa lang yung pagsasaayos nitong Forest 101. Ito naman daw, para daw to sa Samgyup. Ayan o. Ayan. Mag-o-offer daw sila dito ng Samgyup. Pero sa ngayon ay hindi muna available siya. Ayan. Kasi sinasaayos pa daw ang mga gamit dito sa loob ng Forest 101. Kung halimbawa na mga gusto nyo gumamit ng wifi, eto, meron sila dito Peace Wi-Fi. Ayan. Doon din pala sa mga may hilig magkape, ayan, meron sila dito sineserve na brewed coffee. Ayan, hot na brewed coffee siya. Ito naman yung area sa labas. Ayan, kung halimbawa mas feel nyo kumain dito sa labas, tapos maramdaman nyo yung masarap na simoy ng hangin, yung fresh air, ayan, pwede kayo dito. At the same time, napakaganda ng view ninyo, Sierra Madre. Tapos ito yung kanilang view deck, no? So kung halimbawa gusto niyo mag picture taking, background din yung Sierra Madre, pwede dyan. At the same time, pwede rin kayo dito magpalipad ng drone para makita nyo yung talagang kagandahan nitong Forest 101. Dito naman sa gilid, nandito yung kanilang glass walk. Ito yata siya. Hindi ko lang alam kung pwede na siyang tapakan sa ngayon, pero mukhang pwede na siyang tapakan. Kasi nung last time na nagpunta kami dito ay ginagawa pa to. Ayan, ito yung kanilang glass walk. Ayan. So medyo madulas nga lang siya dahil umuulan ngayon, pero ang ganda diba? At ang kapal ng ginamit na na salamin. Itong area na to, yung glass walk, hindi ko alam kung ilan yung capacity nito, yung kaya niya na tao, no? Kung ilan ang bilang. Kasi malamang sa malamang may limit to, kasi kapag napuno to, syempre ibibigay yan kasi salamin yan, no? Siguro lalagyan nila to ng warning o kaya ng sign kung ilan lang ang capacity nitong glass walk na to. Dito din sa gilid, naglagay na rin sila dito ng lamesa at saka upuan, para kung sakaling gusto nyo ring kumain sa labas, pwede dito kung sakaling puno yung area na yun, no? Yung malapit dun sa sa view deck. Sa ngayon, dahil nga umuulan dito sa Forest 101, ayan, nakababa or nakasara yung kanilang mga pintuan na gawa rin sa salamin. Pero kapag maaraw dito at hindi naman umuulan, ino-open nila yan, as in open na open siya para talagang pumasok yung yung sariwang hangin sa loob. As in talagang nakasagad yan dun. Yan parang ganito yung itsura niya, natitiklop siya. Tapos kapag malakas ang ulan, malakas ang hangin, isasara yan. At yun talagang saradong-sarado siya. Hanggang dun. Ayun naman yung kanilang kitchen. Kaya kung sakaling gusto ninyong panoorin kung paano niluluto yung mga pagkain na order ninyo, ayan, kitang-kita dito mula sa labas. Tapos dito sa labas ng kitchen, ayan, another view deck na mahaba din, no? Ayan, pwede rin pagtambayan to, tsaka pwede rin dito mag picture taking. Tapos dito sa gilid ng kitchen, mayroon dyang daan pababa doon papunta sa kanilang toilet and CR. Yan, so ngayon hindi muna natin bababain kasi inaayos pa yan, medyo magulo pa, kaya hindi ko muna ipapakita sa inyo. Pero nanggaling ako dyan kanina, meron naman siyang tubig, no? Tsaka maganda yung loob. Yun nga lang, uulitin ko, medyo magulo pa, kaya hindi muna natin siya bababain. Tapos sa gilid doon, meron doon dalawang wash area. Pwede kayo maghugas ng kamay dyan. Tapos ang ganda nung view ninyo, yung forest, kitang-kita. Tapos mula dito sa view deck, kung mapapansin niyo, meron pang mga structures. Hindi ko alam kung ano yung mga yan, pero mukhang bago Parang tinatayo pa lang siya, tsaka ini-improve pa nila yung mga structures na to. Ngayon naman ay babain natin yung sapa. Yun yung pinagmamalaking liguan dito sa Forest 101. So mula dito sa view deck, ayan, meron naman silang karatulang nilagay. Ayan, room 001, room 002, tapos papuntang sapa. Ayan, susundan lang natin tong pababa.
bago pala kayo makarating dun sa mismong Sapa, meron ditong dalawang accommodation, no? Ito, may kwarto dito. Ayan. Ito yung isang kwarto. Meron din dito. At ang balita ko, meron yata silang mga guests ngayon sa mga kwarto, kaya hindi natin muna mapapasok yan sa ngayon. Kung mapapansin nyo rin dito sa Baitang, no, pababa ng Sapa, medyo malumot kasi nga hindi siya masyadong naaayos pa. Gawa ng ang inuuna kasi talaga nila ay yung sa taas muna, no, yung kainan. Pero ang sabi ni Miss Sharon, ayusin din daw to, tsaka lilinisin pa para mas maging madali yung pagbaba, no? Kasi syempre pag malumot, medyo madulas yan, kaya lilinisin pa daw nila yan. Siya nga pala, mula dun sa dining area hanggang dun sa pinakababa sa Sapa, ang sabi meron daw itong 500 steps. Ngayon kung ikaw yung klase ng tao na medyo mahina sa lakaran, sa mga ganitong klase ng lugar, may hirapan ka or malamang matatagalan ka sa pababa, lalo na pabalik dun sa taas. Noong unang beses kong binaba itong Sapa, dahil sanay naman tayo sa hiking, trekking, ganyan, mahabang lakaran, inabot ako ng 4 minutes pababa. Tapos medyo matagal yung paakyat ko siguro mga 5 to 6 minutes bago ako nakarating dun sa taas. Saka yan, kung mapapansin din ninyo, yung mga baitang tinatapakan natin, may mga nagkalat pa ng mga tuyong dahon, no? Pero okay lang naman yan kung ako ang tatanungin, no? Pero sabi nga, lilinisin yan kasi syempre kahit paano, kung magkamali ka ng tapak dito, madudulas ka din dyan, no? So lilinisin yan para mas maging maayos ang pagbaba ng mga pupunta sa Sapa. So yung pilalakarin natin pababa dun, no? Ang layo pa natin. Dito din pala, habang bumababa tayo, may mga structures tayong makikita, no? Tulad itong ano na to, accommodation na to. Medyo nasira siya kasi gawa siya sa kahoy. Hindi kasi applicable sa ganitong lugar yung kahoy kasi syempre madalas ang ulan kapag nasa rainforest ka. At the same time yung mga moist, no, kaya madaling mabulok yung mga kahoy. Pero i-improve pa daw nila yan para pwedeng tuluyan ng mga guests na pupunta rito sa Forest 101. Lalo na doon sa mga gustong pumunta sa Sapa. Ayan na, natatanaw ko na yung Sapa nila. Meron na doon yun, mga accommodation, mga cottage. Tara, babain pa natin. Ito rin, yung mukha siyang bar area. Kaso yun nga, nasira siya. Siguro nasira to ng bagyo. Ayun, ganda pa naman. Ayun. Tapos dito nanggagaling yung tubig. Pakita ko sa inyo. Dito siya, ayan. Galing siya dun sa taas, no? Sa pinakataas. Actually, mula dun sa highway, makikita natin mamaya yung pinanggagalingan ng tubig. Sana lang hindi umulan mamaya para makapagpalipad tayo ng drone para ma-visualize natin kung gaano kataas yung pinanggagalingan ng tubig. At the same time, sa taas kasi nung bundok na yan, walang nakatirang tao. Kaya garantisadong napakalinis ng tubig na yan. Itong part na to, isa to sa area na nagustuhan ko dito kasi baitang-baitang siya, Tapos may mga spot na pwede kayong umupo habang nagkukwentuhan o kaya nagiinuman kayo, Ang ganda Ito pwede ka umupo dito, doon, tapos siguro mag-setup na lang kayo dito ng lamesa para kahit pa paano doon nyo ilalagay yung ninyo, yung pagkain nyo. Yung tubig, malamig siya, Kaya siguro kung meron kayong mga inumin, pwede nyo ilublob dyan o kaya paagusan nyo dun. Panigurado lalamig yung mga inumin ninyo. Tapos ito ang ganda ng pagkaka-setup ng lamesa tsaka ng upuan. Tapos may payong sa gitna. Nasa gitna siya nung rainforest. Ganda. Tapos hindi siya nalalayo doon sa area na yun. Diba? Ito namang cottage na to, buo pa naman siya. Pero yun nga sa gilid kasi nahuhulog yung lupa.
tsaka dito. Siguro gagawin pa nila ng paraan yan para hindi gumaustos yung lupa dito, para hindi rin mapunta sa mga guest. Ang ganda rin itong ano na to, part na to. Kumbaga doon sa tatlong umaagos na mga mini waterfalls na napuntahan natin, ito yung pinakamalaki. Pero hindi naman siya ganun kalaki. Ayan o. Tapos may mga baitang-baitang din. Galing. Babayin natin yan mamaya. May daan din oh, doon sa kanan, saka dito sa kaliwa. Pero ito yung tumbukin natin kasi madadaanan natin dito yung tulay eh. Ito yung ano, pinagagalingan ng tubig. Tapos baitang-baitang na din siya. Malamang sa bundok din ang gagaling yung tubig nito. Medyo masukal na. So hindi na natin siya pupuntahan. At the same time may mga nakatumbang puno. Siguro gawa rin ng ano yan, ng mga nagdaang bagyo. Ito rin oh, ang ganda ng cottage na to. Meron siyang round table. Tapos may mga upuan sa gilid. Ang ganda rin ng pagkakagawa ng structure. Yun nga alam, may ilang part na rin na bumigay dahil siguro madalas nga nababata. Ito yung part ng ano, ng sapa na ito yung pinakamataas na ano, fault so far dito sa area. Sa tingin ko yung ganyang itsura mahina pa yung tubig. Pero siguro baka kapag lumakas yung tubig hanggang dito, baka may agos to. Ayun oh, napakaganda oh. Ito naman yung kanilang swimming pool. Kung mapapansin ninyo, wala siyang tubig ngayon no? Dinidrain nila. Pero nung huling punta ko dito, may tubig to, as in puno. At sa tansya ko, sa tingin ko, lagpas tao yung part na to. At saka itong part na to. Parang ito lang yung medyo ano, mababaw. Tapos mula dito sa tulay, may napapansin pa akong daan. Ito. Tapos dito din. Tignan natin kung saan papapunta yung area na yan. Mukhang malayo-layo pa tong ano itong baitang na to na ginawa nila. Saan pa kaya papunta to? Halos pababa pa eh. You know, may daan pa dun, may trail papunta ron. Mukhang meron dun. Tapos yung isang daan naputol na dun, nawala na. So ito na lang yung nag-e-exist. Okay, so may hagdan pa dito papunta dun. Tapos meron pang body of water dun, may agos pa. Pero hindi na natin pupuntahan kasi parang masyado na tayo napalayo dun sa ano, sa Forest 101. Baka mamaya maligaw pa tayo, kaya balik na tayo. Dahil nandito na tayo sa ganitong lugar, syempre hindi natin papalagpasin ang hindi maligo. Kaya subukan natin kung gaano kalamig to. Ang lamig! Yung tubig, kala mo may yelo, ang lamig.
Nabigla ako dun ah. Naunang sabak mo, talaga ano siya, malamig. Pero kapag nasanay ka naman na medyo okay na, kakayanin mo na yung lamig. Pero malamig talaga eh. Sarap maligo. Ang lamig. Mas masarap yon kung halimbawa habang naliligo kayo, gagawa kayo ng kape doon. Tapos doon na rin kayo kumain. Panigurado. Enjoy yun. Meron pala ditong structure na nasira. Para siyang waiting shed. Siguro ito yung kumbaga stopover, no? Kung bababa at aakyat kayo. Yan nasira. Siguro dahil nga nabasa na yung kahoy, lumupok na. Matapos natin mag-enjoy sa baba, maligo, tapos namnamin yung ganda ng kagubatan, ito na yung parusa, yung paakyat, yung pabalik doon sa taas. Wala tayong no choice, ito lang yung daan eh. Tara. Ito pala yung isang kwarto na pag-alaman ko na wala palang naka-check-in ngayon. Tapos nabigyan tayo ng pahintulot na matignan siya yung buong loob nito. Kaya tara, pasukin natin. Ito yung kwarto. Pakaganda. Yan itong kwarto daw na to, sabi ni Miss Sharon, ay good for 4. Tapos maximum of 6. Kung halimbawa gusto nyo magpadagdag tulad dito, meron siya additional na 2. May additional rate yan. I-inquire nyo na lang sa Facebook Messenger ng Forest 101. Ang ganda nung kanilang kama. Sabi ko lambunan din. Napakaganda ng setup no. Ito ring isa yung kabila. Ang ganda din. Sa gilid ng kama, ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang mga maliliit na kahon. Mga drawer box daw yan. Para kung halimbawa may mga gamit kayo, pwede nyo ilagay dito. So ito, mga damit nyo kung gusto nyo isabit dyan. May nakaready na rin ng mga hanger. Tapos may na rin siya dito, safety box. Ayan pwede nyo ilagay extrang unan, meron din sila doon sa taas, pwede nyo rin daw magamit yan. Tapos ito naman yung kanilang shower room. Ayan ang ganda ng kanilang shower room. Napaka aesthetic. Ito rin yung kanilang dito, lababo, ganyan. Tapos ang ganda rin yung salamin. Yan, meron rin yung blower. Ito naman yung kanilang toilet diba? Kulay red. Ang ganda. Napakaganda ng design ng kanilang CR. Tapos meron sila dito parang mini bar. Ayan tapos meron na ring mini ref sa baba. So kung meron kayong mga pagkain o kaya inumin na dapat ilagay sa refrigerator, pwede nyo nang ilagay dyan. Meron sila ditong tower fan at wala silang aircon dito kasi nga dito sa lugar na to ay malamig na Meron din sila ditong upuan saka lamesa. Kumbaga parang mini sala ang dating ganun. At the same time, sa kabila doon nakikita natin meron sila dito fireplace. Ayan. So kung malamig dito, sisindihan lang yan, magdadagdag na siya ng init sa loob ng kwarto. Tapos kung gusto niyo manood ng TV, ayan, meron sila dito 55 inches daw yan 55 inches na TV, ayan, meron ng Netflix. So bahala na kayong mag-chill dyan at manood. Dito naman sa labas, ayan, ito yung pinaka veranda nila. Medyo nilagay lang dito yung isang upuan kasi nga umuulan dito ngayon sa Infanta, Quezon. Kung mapapansin niyo ang view natin, nakabundukan ng Sierra Madre. Tapos sa gabi pwede nyo rin yan dito, ilagay yung upuan dito, tapos pwede na kayong magkwentuhan dyan, chill lang. Simpleng kainan, merienda o kaya inuman. Doon pala sa mga pupunta dito sa Forest 101 tapos mag-overnight stay kayo dito, huwag nyong kalilimutang magdala ng mga pangginaw nyo, mga panglamig, mga jacket, mga heat tech, mga kung ano pang panlamig ninyo kasi nga yung ibang guest na nagpupunta dito minsan nag-early check out kasi gawa ng hindi kinakaya daw yung lamig.
Eh sayang naman kung uuwi agad kayo, napakaganda ng lugar. Saka kung mapapansin ninyo sa ilan sa part ng Forest 101, medyo may mga equipment pa, tapos may mga kalat, medyo magulo pa yung ibang part kasi nga ito ay ino-organize pa nila, no? Inaayos pa nila itong buong establishment na to. Kasi kahit sabihin naman natin na March 2025 pa sila nag-umpisa, inuunti-unti nilang i-improve itong lugar kasi tulad nung sa baba, nasira yung mga mga cottage, yung ibang structure kasi gawa nga sa kahoy. Ngayon ang pinaplano daw dito, i-improve nila yung mga yon, gagawin na yatang bakal para tumagal kasi nga pag kahoy lang, kapag nabasa tapos nagkaroon ng moist, nabubulok. Doon din pala sa mga bababa sa sapa, ingat kayo doon kasi may mga part doon na madulas kasi nga may lumot, pero lilinisin pa daw nila yun, So ingat kayo, at the same time, magdala na rin kayo ng mga damit nyo, pangligo, tsaka tsinelas kasi panigurado, pag bumaba kayo doon, mababasa at mababasa yung mga damit ninyo tsaka yung mga sapatos ninyo. Sa ngayon wala pang bayad yung pagligo daw sa baba, sa sapa kasi nga inaayos pa nila. So, hindi natin alam kung sa mga susunod na araw o sa mga susunod na buwan, magkakaroon na ng bayad yung pagligo sa baba. Kaya babalikan natin itong Forest 101 kapag halimbawa nakita natin na nagkaroon na siya ng improvement, nagkaroon na ng mga dagdag na istruktura dito sa loob.